We tried more than 20 restaurants in Boracay at maraming masarap, pero meron ding hindi sulit. Pero sa video na ito yung mga kainan na masasabi naming babalik-balikan talaga namin, yung worth it sa lasa, sa presyo, at sa overall experience. Napakaganda nga talaga sa Boracay. Pero ang tanong, saan nga ba masarap kumain? Kung pupunta ka sa Boracay at gusto mong siguradong hindi sayang ang gastos mo, dito ka magsimula. Simulan natin sa mga must try. Una na nga dyan ang Sunnyside Cafe. Kung breakfast lover ka, ito ang pinakasikat sa Boracay. And for good reason. All-day breakfast, pancakes, eggs, bacon, sandwiches, simple pero elevated. Plus, beachfront pa, so hindi lang pagkain, experience talaga. Sa taste, it is a 9/10. Balanced, hindi nakakaumay, may makakain ang mga batang picky eater. For value, it is 8/10. Medyo pricey but worth it naman sa laki ng serving at sa lasa. Overall, this is a must-try. Pro tip, visit before lunchtime rush hour to avoid the long wait. And for Instagrammable photos, go to the branch sa Station 1 at sa second floor kayo umupo. For sure, maganda ang mga pictures nyo. Pero, kung gusto mo ng mas malakas at mas bold na lasa, dito tayo sa Salsa. Isa sa pinakamasarap naming na-try sa Boracay. Mexican fusion ang offer nila. And yung quesadilla verde talaga ang favorite namin dyan. Highly recommended. Bold flavors, hindi bland at hindi tinipid. Ito yung type ng pagkain na matatandaan mo kahit tapos na yung trip. For taste, we give it a 9/10, and for value, it's an 8/10. Overall, another must-try. Yun nga lang, medyo mainit lang yung restaurant kasi nasa rooftop siya. Pero presko naman ang hangin at malilimutan mo ang init pag natikman mo na ang sarap ng pagkain nila. Kung sawa ka naman na sa usual pagkain sa Boracay, dito ka magpunta. Meze Wrap. Mediterranean wraps and kebabs ang offer nila. Saktong-sakto ang timpla sa expected lasa natin for Mediterranean food. Malaki ang serving at merong for sharing, which I highly recommend kasi mas makakatipid kayo sa for sharing nila. Lagi ding may pila dito guys dahil masarap nga siya at binabalik-balikan ang pagkain nila. For taste, I give it a 10/10. Personally, talagang binabalik-balikan namin ito. And for the value, we give it a 9/10. It's overall a must-try at babalik-balikan nyo rin. Kung gusto mo naman ng mas classic at pang-date na vibe, Aria Cucina Italiana. Kung craving ka ng legit Italian food, ito yung safe bet. Wood-fired pizza, classic pasta, authentic flavors, at Italian din talaga ang chef nila. Beachfront ito, bungad ng D-Mall, so hindi kayo mahihirapang hanapin ito. Habang kumakain kayo dahil beachfront siya, you have the view of the beach, perfect for early dinner habang pinapanood ang sunset. Don't forget to order their calamares na highly recommended namin dito sa Aria. For taste, it's a 9/10, and for value, we also give this a 9/10. Overall, solid choice. Kung naghahanap naman kayo ng pwede sa buong pamilya, dito kayo pumunta. Blake's Wings and Steaks. Comfort food, wings, steaks, familiar flavors. Maganda ang location niya, beachfront and away from the crowd. It's a good family place na for sure magugustuhan ng mga bata at ng buong pamilya. Familiar taste in a prime location. Sa lasa, dahil talagang nasarapan din kami, we give this a 9/10. For value, we give this an 8/10. Overall solid choice for families with small kids. Kung seafood naman ang hanap mo dahil nasa beach ka, ito ang highly recommended ko. Red crab. Although nasa pricey side siya, iba ang lasa niya kaysa sa usual na mga paluto sa Boracay. Premium ang flavor profile, yung tipong kahit mahal, for sure, babalikan nyo rin. Fresh, malasa at hindi tinipid sa timpla. At kung gusto mo ng feeling na nasa K-drama ka, ang karaniwang makakasama mong kumain dito are Koreans. O kaya service at may mga pa-freebie sila na first time lang din namin natikman. For taste, we give this a 9/10. For value, we give this an 8/10. Overall, another must try.
Pro tip, buy their buko juice. Promise, thank me later. Kung Filipino food naman ang cravings ng pamilya, kayo ay pumunta sa Pamana. Filipino food craving satisfied talaga dito. Top choice namin dito ang crispy pata, kare-kare, at yung special calamares nila kasi meron siyang unique black ink. Perfect for family, beachfront din ito, at lahat ng in-order namin masarap. For taste, we give this a 9/10 and value of 9/10. Talagang must try din ito. Hindi ka mapapahiya dalhin si lolo at lola dito. Kung gusto mo naman mag-chill na may kasamang pagkain, vibe at music, Chachas ang puntahan mo. Hindi lang pagkain, experience talaga. Ang binabalik-balikan talaga namin dito is not just the good food, but the overall vibe. Yung live reggae music nila, happy hour na 3 p.m. to 8 p.m., highly recommended namin ang dinakdakan nila, pati na rin yung mga spring rolls. Again, another restaurant na wala pa kaming in-order na hindi masarap. For taste, it's a 9/10. For value, I give this an 8/10. Overall, another must-try and must-go-to. Kung grilled chicken naman ang hanap mo, better go to Spicebird. Grilled chicken but on another level. Hindi lang chicken, yung sauce talaga nila ang bumubuhat. Panalo din ang shrimp board nila, which is my favorite. Malaki ang serving, so I would say sulit ang price sa size and sa taste. For taste, we give this a 9/10 and a value of 9/10. Another must-try. Pero kung may specific dish ka na babalik-balikan, punta tayo sa Two Seasons. Medyo premium price, but merong standout. Yung 4-cheese pizza nila, ito yung babalik-balikan mo. Also, I love yung sinampalukang manok nila as a side note. Sikat ang oyster sisig dito pero hindi lahat nagugustuhan ang lasa nun. I would say 50-50 ang nagkakagusto. Pricey siya overall for me pero binabalik-balikan namin is yung pizza nila. Panalo kasi ang lasa sa mga bata. For taste, I'll give this an 8/10 but for the pizza, a 9/10. For value, 7/10. So overall, I suggest go for the 4-cheese pizza. Ngayon, kung tipid mode ka talaga, ito ang lugar para sa'yo. Andox. Kung gusto mong makatipid, ito ang panalo. Sa 400 pesos, busog na kaming 3 sa family. Masarap, mura at mabilis. Pwede mo pang i-take out, kainin sa hotel, or pwede mo ring dalhin sa Puka Beach para mag-picnic. For taste, I give this an 8/10 but a value of 10/10. Overall, the best budget option. After all that pagkain, eto yung kailangan mo. Ice flakes. Perfect dessert sa init ng Boracay. Refreshing, hindi nakakaumay at masarap talaga. Sa totoo lang, for 350 pesos sa isang bowl, mahal siya. Pero, nagkakatalo talaga sa lasa ng pinaka-shaved ice niya. Yun yung binabalik-balikan namin talaga dito, especially yung mango coconut flavor nila. This is definitely one of our favorites at makikita nyo paulit-ulit sa bawat vlog namin. For taste, this is definitely 10/10. Value, 8/10. Another solid must-try. Sa mga coffee lovers dyan, eto naman ang another place for you. Smooth Cafe. Kung gusto mo ng good coffee, ito yung alternative sa usual. Meron ito sa Station 1 at meron din sa Bulabog. I highly suggest na puntahan nyo yung Bulabog branch. Beachfront din siya, pero less crowded. And honestly, mas magandang aesthetics doon. Marami din silang food choices like pasta, hindi lang coffee. For taste, we give this an 8/10 and a value of 9/10. Overall, good for coffee lovers. Sana nakatulong itong list na to para malaman nyo kung saan kayo next nakakain. Sa part 2, ipapakita namin yung mga kainan na overrated, merong hindi worth it for the price, and meron ding mga bago lang namin na-discover at gusto naming balikan. Plus, other hidden gems. Kaya, abangan mo yan! If you like this video, please give it a thumbs up and share nyo naman itong video na to. Also, click the notification bell para malaman nyo kapag meron na tayong bagong video. And subscribe to our channel, The Cube Explores, and follow us on our social media accounts. Maraming salamat sa panonood and we'll see you on our next video!